Dong, sino ang the best president sa'yo? Si BBM ba o si Duterte? Siyempre, Duterte ba eh? Oh, bakit? Sino ba yung the best president para sa'yo? Si PBBM ba o si Duterte? Duterte. Noong panahon po ba ni Duterte, sa panahon ngayon ni PBB, sino yung the best para sa iyo? Sino na po pusuan mo? Kanino nakakala mo si Duterte kasi nga ang akin, disiplinang nangyayari sa administrasyon niya. Hello everyone, at andito tayo ngayon sa may Ilaya Market na kung saan is magsasurvey po tayo dito at hindi po ito scripted at talagang direct po yung ating pag-i-interview. Tara, samahan nyo kami. May tanong ako, te. Noong panahon ni Duterte, at panahon ngayon ni PBB, sino yung napupusuan mo? Panahon ni Duterte. Ako. Bakit, te? Kahit na ganun siya, marami siyang, kahit pa paano marami siyang nagawa. Yung mga nagawa niya. Marami din po kasi hindi ko lang masabi kung ano. Hindi katulad ngayon kay Marcos parang wala pa akong narinig na may pagbabago ng Pilipinas. Ayun. Doon ma'am sa Katulad ano, dun sa mga bilihin natin, Yun. akala ko bababa, yung pala lalo na lang tumaas ang lahat. Ayun. doon ma'am sa ano, sa mga pinangako ni yung ano ngayon, yung presidente natin ngayon at saka presidente kay PRRD. Alin sa dalawa, sa 2 taon nilang panunungkulan, sino yung mas nakagawa ng pangako nila? Mas nakagawa ng pangako si Pangulong Duterte kaysa kay Ayun. Pangulong Marcos. Tam. Thank you. Yun lamang, te. Ano, te? Ayan, te, Okay lang? Okay na, ready na natin. Sir, magandang gabi po. Meron lang po kami isang tatanong kung sino po yung the best po sa inyo. Nung panahon po ba ni Duterte o panahon ngayon ni PBB? Okay yung panahon ng Duterte. Bakit po? Kasi makita mo naman sa takbo ng pamumuno ngayon, di ba? Corruption. Although yung corruption, hindi naman yun mawawala eh. Kahit sa presidente may Kaya lang, mas makikita mo ngayon na parang mas malala kaysa mo ikukumpara mo doon sa nakarang administrasyon. Di ba masasabi ko sir, mas maganda yung dating Pangulong? Oo. Kasi kung papansinin mo, hindi naman lahat ng presidente perfecto eh. Kaya lang, sabihin naman natin na may good side sa panahon ngayon. Pero mas maganda, naging mas mabuti yung pamumuno no? Kasi naging disiplinado yung tao. Hindi na makagaya ngayon, bumalik-uli yung mga droga, yung mga iba pang mga karibitan. Sulputan noon, nung ako ay kapanahon ni Duterte, nagtatrabaho ako. Kahit madaling araw ako umuwi, wala kang kabasadaan. Ngayon, iba na eh. Bakit sa kay PBB, ano po yung sabi niya sa kanya? Ha? Kung ano lakad niya yung PBB, sasabi niya. Hindi ko kasi nakikita nga ng strong ng strong na pamumuno. Kasi kung mapapansin mo dun sa kang Duterte noon, iba yung way ng pamamalakad niya, talagang yung leadership talagang makikita mo. Ngayon kasi makikita mo rumble-rumble eh. Hindi mo alam kung sinong presidente eh. Oo. Doon naman po sa sir sa mga naunang kay PRRD at kay Bongbong Marcos ngayon, sa mga pinangako nila kay PRRD at saka kay Bongbong, sino yung mas may nagawa sa mga pangako nila sa loob? Parang nayay sa puwera. So ibig sabihin sa panahon ni Duterte ng 2 taon ng pamumuno, mas okay yung nagawa niya agad yung mga gusto niyang gawin. Kasi may makikita mo may political will yung yung dating presidente. Tsaka unang-una yung number 1 yung sa droga din. Oo, sa droga. Talagang May inaayaw, may hindi naman lahat ng mga ginawa ni Duterte na nagugustuhan natin. Pero kung
in general siya, mas naging produktibo yung pamumuno ng barangay sa ngayon. Kaya, kasi ngayon parang makita natin yung tao parang may hinaing na Maraming hinaing, nasa na yung 20 bigas, Oo. 60 na. Iyo. isa yun. Bukod doon, marami pa. Kuryente, tubig, o ang sabi, pwedeng pababain, pero parang yun ang Oo. Kasi kung mapapansin mo nga nun, sa tubig pa lang nung pagbabayarin ng gobyerno, anong ginawa ng administrasyon ng Duterte. Di ba pinarevise yung kontrata kasi anomalous nga. Ngayon parang bumabalik ulit tayo sa dati. Ayaw nga niya ako guys. So, yun. Last na lang sir, ano yung mensahe mo kay PBBM? Ayun. Katauhan sana. Kasi hindi pa naman uli yung natin. Lahat naman pwede mag-roll sa leadership at pamumuno. May panahon pa naman para mai-correct yun. sana mabigyan pansin ng mga kaya natin na nasa baba. Hindi lang yung mga may kaya yung dapat yung napapansin o mga negosyante. Oo, kasi iba yung may pamumuno na meron kang utang na loob lalo sa negosyante. Kasi kung manghihingi ng manghihingi ng support, wala kang magagawa kasi mo yun kumbaga kung yung mga negosyante na nag-support sa'yo, wala ka namang parang magtatampo yun pag hindi mo pinagbigyan yun kasi may contribution yun sa election mo Tama. Ayan, okay na. Ayan. Maraming salamat po. Ganda ng ngiti ni Sir. Natin. Nay, may tanong lang po kami. Noong panahon po ba ni Duterte, sa panahon ngayon ni PBBM, sino yung the best para sa inyo? Sino na po pusuan mo? Mas nakakala mo si Duterte kasi nga ang akin, disiplinang nangyayari sa administrasyon niya. Bakit kay PBBM ngayon? Ano sasabi mo? Hindi pa masyadong tinatry pa lang. Ayan. Kayo po na, ano yung common na hinaing nyo bilang mamamayang Pilipino para maipaabot po sa current admin? Current admin yung common problem ng mamamayan. Bilang isang mamamayan, ano yung hinaing nyo na gusto nyo iparating sa namumuno ngayon? Ang gusto kong iparating sa gobyerno, wag ituloy ang charter change yun para magsagal siya sa gobyerno. Yun lang ang gusto niya mangyari. Kaya ayoko. Ang kay Duterte, disiplina. Ano yung mga specific po na nagustuhan nyo sa Duterte's term po? Sa term po ni Duterte? Sa panahon ni Duterte, kinakailangan talaga mapa ng mga tao, mabigyan ng disiplina. Yun ang nakukuha ko sa kanya. Matagal ng panahon, ang dumaan na maraming pangulo, yan lang akong napupusuan. Ayan. Salamat. Maraming thank you. Oo. Ano lang po, kay Duterte, kahit paano, mas malaya pa yung better na makapagsinda. Ngayon, yung kung nakaupo ngayon, mas hirap kumita, matantaas pa ng mga bilihin. Ano po ba yung mensahe mo kay PBBM para naman? Kay PBM po, anong message ko lang po, sana yung pangako niya na sabi niya, bababa daw po yung mga bilihin, sana matupad niya po ba? Kasi hirap na po yung mga bilihin sa hirap ng buhay ngayon. Lalo na hindi na kumikita, yung kinikita kulang po pambili ng bigas saka ulam dahil sa sobrang taas. Ano po yung mensahe mo sa kanila? Pangulo po, sa Pangulo po natin ngayon,
ngayon, sana po maintindihan niyo po yung buhay ng vendor at saka yung mga business ko. Sana kung pwede lang po pakibabaan po kahit paano. Makaakulit po yung mga taong hirap po. Okay. Thank you. Meron mga kami tatanong ng Inay, sorry lang. Yes. Yung panahon ni Duterte, saka panahon ni BBM, sino yung mas labis tayo? Kung ako tatanungin, parehas din eh. Kung sino man umupo, kahit sinong tao umupo, ganun din ang kapanahonan ng mga tao. Naghihirap din ng mga tao. Diba? Eh, wala rin. Hanggang ngayon, naghihirap ang mga tao, katulad ko. Oh. Matanda na ako, tumutulak pa ako ng ganito para makakain lang. Totoo lang, may pera ako, may pera mga anak ko. Mahirap po nga ako sa anak, din ang pamilya na. Kaya gusto ko, umayos ako. Ayaw mo umaasa kahit na bata pa ako na umaasa kahit kaninong tao. Basta mabuhay ako sa makakain. Hindi ako umaasa kahit kaninong tao. Meron na. Okay. So, di ba, Maganda ba? Ako ikaw dyan. Ay, sige ba Sige, pwede. 1, 2, 3, go. Kaya magandang gabi po, no? Kaya mayroon lang kami nitatanong sa'yo. Noong panahon po ba ni Duterte, saka panahon ni BBM, sino yung mas the best para sa'yo? Para sa amin, mas the best kasi sa panahon nila kasi mas mababa yung mga bilihin. Kesa ngayon, tulad sa tigas. Dati, kaya mong makabili ng mas mura ng 40, mataas na yun. Ngayon, makakabili ka na ng 50 pa na. Saka sa amin kasi bilang benta, ano siya, mas mabenta sa amin dati nung panahon nila dati. Kasi mabababa na ang price. Ngayon, 5,000. Dati, mababa na sa amin. Pero ngayon, yung 5,000, yun hindi na kumana. Saka, ang ano ko rin, yung panahon kasi ni Duterte, mababa yung krimen natin. Parang mas ngayon, mas delikado na lumabas, saka mas maraming ayuda dati. So, ano yung mensahe mo kay BBM ngayon? Para naman. Siguro mas tutukan niya yung ano, yung presyo ng mga bigas, or ano, survey, or ano, mas maganda yun. Saka yung sa krimen rin, para mas hindi yung bansa natin para sa Ayun. Ayan, thank you. Represent na namin tayo. Dong, sino ang the best president sa'yo? Si BBM ba o si Duterte? Siyempre, Duterte ba eh? Oh, bakit si Duterte? Bakla. Sino ang the best president para sa'yo? Si Duterte. PBBM ba o si Duterte? Duterte, siyempre. Bakit si former President Duterte? Siyempre, kababayan ko yan eh. Davao yan eh. Tapos, marami siyang nagawa sa lahat, especially Davao. And, siyempre mga OFW, di ba dati, eh, marami siya natulungan para mapapalit dito sa Pilipinas. Kasi, yung iba kasi bibitayin niya. At saka yung mga abot mga drugs din. Yun nga yung mga drugs. Kung si Duterte talaga yung nakaupo, walang drugs. Takot lahat, especially Davao. Malinis talaga si Duterte talaga pag buwan siyang presidente. Eh ngayon parang bumabalik yung mga drugs addict ngayon eh. At saka yung at sana nga bumalik din si Duterte sa pagka-presidente. O si Inday Sara man lang o anak niya. Kasi promise pag Duterte lang Duterte yung uupo or something na magiging napakaganda ng lungsod natin sa ating Pilipinas. Ayun, maraming thank you.